Magandang araw po mga kalingap, and we are K-Boys on Mission! So ay mga kalingap, kasama po natin ngayon si Kulots or si Bernadette. Ayan, kapatid po nila Shena, nila Bombay, nila Madeline. So ngayon po, kukumustahin natin si Kulots kasi si Kulot po ay aalis sa Cam Norte. Aalisin ang Bicol. Mag-abroad ba? Hindi, ano lang, ibang lugar. Ibang lugar lang. Para i-represent ang school nila. Grabe, re-represent po ni Kulot ang school nila. So ayun, kumustahin po natin si Kulot and bibigay din po tayo sa kanya na allowance para po siya ay matuloy sa Cebu City. Cebu? So, abangan niyo po si Tama ba Cebu? Wow! Ayan po ang dance group nila. Baka may sample ka dyan, isang move lang. Kahit medyo lang. 10 seconds lang. 5 seconds lang, isang 5 seconds na dyan. Isang 5 seconds. Baka daw kabado yung kalaban. Baka makita nung kalaban nila. Baka makita ng kalaban. Baka kabahan. Baka pa makita ng mga iba. Bawal po pala ipakita ang moves. Baka magaya. Baka magaya. So ayan, kwentuhan muna po natin si Kulots. Let's go. So yung mga kalingap, andito na po si Bernadette or si Kulots. So Kulots, kumusta ka naman Kulots? Okay man po. Nung nabibisi lang po sa ACADS. Nabibisi sa ACADS? Bakit examination ba ngayon? Ano na po, nung tapos na po, kakatapos lang. Ano po, nung simula na po ulit ng 4th quarter. 4th quarter? Start na ngayon ng 4th quarter? So bale, tapos na yung exam. Opo. And ano nga yung pinagkakabisihan mo? Balita namin, busy ka ngayon. Ano po, nang pinagkakabisihan ko po yung ano po namin sa school. Yung sayaw po. Kasi po, dalawa po yun. Ano po, pasibo po, tsaka festival po dito lang sa Daet. Ano din po, school din po yung may kapit. School din may kapit. So bali, pupunta kayo sa festival sa Cebu. Ay, hindi po, ano siya po, hiwalay po yun. Yung sa Cebu pong sayaw, hiwalay. Tapos yung sa festival po, hiwalay pa po. Ay, grabe. Saka na talagang ganap na dancer. Kung maalala niyo po mga kalingap, si Kulot po ay part ng Kalingap Dancers. Sila po yung pinakaunang mga dancer ng Kalingap Bro. Sila nila Madeline, si Kulot at si Alyssa, si Buninay. Ito ang pioneer. Pioneer po. Nagsimula. Oh. Bago ang mga angels, andyan ang mga Kalingap Dancers. So ngayon po, sila pa rin po ay nananatiling scholars ni Kalingap Rap. Ayun. Kumusta naman sa sa inyo doon sa bahay niyo? Magulo na. Medyo magulo? Opo, pero ano lang po kasi parang hindi nagpapansinan pero nasa isang bahay lang. Parang Cold War. Oo. Iiwasan. Bakit ganun daw? Bakit daw? Bakit may ilangan sila? Ano ba nangyari? Nagkaroon po daw ng conflict yung dalawa. Hindi ko po alam kasi po yung nalaman ko po kasi galing po noon akong practice tapos pagka-uwi ko po at gabi na noon nalaman ko na nag-away nga daw po yung dalawa. Pero sa tingin mo yung pinaka ugat nung ganung tampuhan nung hindi pagkakaunawaan? Siguro may misunderstanding po yata yung dalawa. Hindi ko lang po alam talaga kung ano yung main point ng pag-away. Siyempre po ang hirap mo po bagang makisali dun sa dalawa na baka maglala po. Kaya pag sabihin may pinapanigan, kaya po minsan, di ba, hindi mo po baga maiwasan sa magkapatid na magbangayan. Nasabi na lang ako na pag-usapan kasi pwede man idaan, hindi yung nagambangayan silang dalawa. Siyempre po baga, pag ma-pride ka, tapos ma-pride yung isa, hindi man po baga yung magiging maayos. So ikaw gitna ka lang? Neutral. So ano yung effect niyan sa'yo? Na-stress ka ba? Na parang, hindi po kasi parang dung sa pas po kasi namin, parang nagkaroon po kasi ako doon ng trauma po kasi parang hindi po sa akin, pag may nag-aaway po sa harap ko, naalis po ako, ayokong nakakarinig. Ano yung nararamdaman mo kapag ganun? Parang nainis ako kasi para po pag magkakapatid kayo dapat nagtutulakan tapos ganun. Sabay, kasi wala yung mga magulang nyo, kayo lang ang meron ng isa't isa. Kayo na lang natitira So dapat nakasuportahan kayo lagi. Kayo yung dapat kahit anong mangyari andyan para sa isa't isa. Kasi yung ibang tao andyan lang yun Pero kayo magkakapatid, kayo na yung kumbaga constant, andyan na talaga. Talagang hanggang pagtanda nila sila ang magtutulungan. Oo, sila magtutulungan. Sama. O bali, dapat siguro ito si Kulot.
wag na lang siya sali or wag siyang pumanig kung kanino. Ang gawin na lang niya maging moderator na lang siya dun sa Moderator? Oo. Maging middleman. Middleman. Di ba? Oo. Taga-advice na rin syempre. Para, syempre di magkakaintindihan yung dalawa. Kausapin mo na lang pareho ng magkahiwalay. Tulungan mo rin sila na magkaayos kasi sayang Yung tama. Tulungan mo magkaayos, baka naman pag kinausap mo siya na, grabe si Madeline kung sinabi niya sa'yo. Wag ganun. Sinara. Bias. Lalong nag-away. Nag-away yung dalawa. Siyempre gusto naman natin po magkaayos yung dalawa magkapatid. And siyempre mahirap yun na kapag uwi ka ng bahay, parang ibang aura, no? Oo. Tapos siyempre kapag pagod galing practice, tapos makakarinig ka ng mga ngayon. Oo. Parang ang negative ng energy sa loob ng bahay. Parang mabigat ang pakiramdam. Mabigat ang pakiramdam. Si Bombay, ano epekto kay Bombay niya? Si Bombay lang po, parang wala man lang. Parang wala lang siya, pero ano po kasi si Bombay parang ano niya po talaga sa ate. Pagkagising sa umaga, hinahanap dun sa ate pag wala. Tapos pag maalmusal na siya, hanapin nun sa ate. Tapos makain sa ate, maligo sa ate. Kaya, Kasi siya na talaga yung inano. Yung ginagawa. Nag-aalaga. Kumaling nanay, Bombay. kami na lang ako nasasawad ako na mga tanong, asan sa ate, masabi po kami, wala nagpapalingki. Mga 5 minutes po, matanong na naman yun. Talaga yung Bombay. Yung bunso pa sa'yo, Yung nasa? nasa bahay po yun, grade. Nag-aral din po, grade 9. O di anong sinabi ng bunso na naririnig niya, nag-aaway yung mga kapatid niya? Wala man po yung sinasabi, parang tahimik lang, pero parang feeling ko na-apektuhan din. Maapektuhan din talaga yun kasi mahirap kasi yun, lalo na ganyan hindi nagsasalita. Mas maganda nga yung nagsasalita, yung na-open niya yung nararamdaman niya. Kaya ikaw, Kulots, kung sakaling mabigat ang loob mo, marami kang iniisip, at dito naman kami mga kuya mo, pwede mo kaming kausapin na. Opo. Kapag si Lolo kinausap mo, ibang usapan yun. Si Lolo. Di ba kilala mo si Lolo, kasama mo sa Opo, church? sa church po. Di ka naman pinopormahan. Hindi naman. Buti Isa naman. lang mahal ni Lolo. Si Melka na lang. Ay, si Melka. Si Lolo. Kumusta naman sa church? Di ba busy ka din sa church? Po. Sa church po, di na po ako masyadong nakakasayaw, pero nasimba po ako. Kasi po, naiipit po yung oras ko sa pag-practice. Kasi, okay. Practice po kaming umaga. Tapos, hanggang gabi na po yun. Tapos, ang practice po namin sa church, minsan 5. Okay lang naman yun kasi busy ka naman. May pinagkakabisihan ka naman. Kasi mahalaga din itong event na pupunta mo sa Cebu City, Grabe, nakaka-proud. Proud po ang Team Kalingap kay Kulots, no? Nakaka-proud si Kulots yan. Grabe. Hindi ko nila pati ang Kalingap. First time mo ba yan magsumakay ng airway? Opo. Grabe. Alam mo pa ako, Dala ka ng picture. Hindi pa ako nakasakay. Hindi ko Grabe, Dan. Grabe. Grabe. May inamin si Dad, may inamin. May Ngayon nyo lang inamin si mapanood. Dan. Nalaman. May inamin na, Sa guys. mga gusto pa magbigay pang pa-aeroplano. Grabe. Hindi ka pa pala nakasakay ng aeroplano, bro. Since birth. Since birth, grabe. Simula. Talo mo pa si Kalingap, Dan. Saan kayo sasakay niya? Sa NATO or sa... Sa Manila. Sa Manila. Ay, Oh, sa Manila. nakapunta ka na natin Manila. Opo, yung kula Kuya Ram po, nagpanood po kaming concert. Ay, grabe. Makakabalik ka na ulit. Makakabalik ka na, grabe. Hindi ko po Airport. kinakaya kasi nasuka po ako. Pag aircon po nasuka, pero kapag open po, hindi. Open. Bakit ikaw ang napili o isa sa representative ng school? Ano po kami na nagpa-audition po sa school ng sayo. So napili ka, nung nag-audition. Ibig sabihin isa ka sa mga galing. Deserve ni Kulot. Ang balita ko, dapat kasama daw dyan si Madeline, isa Si sa'yo. Ate Mads po. Isa daw siya dapat sa mga bida dyan sa gaganapin na Opo, kaso, performance na yan. Nag-quit po yun, hindi man po sinabi sa akin kung ano dahil lang. Basta nag-chat po sa trainer namin. Ayaw niya daw. Ayaw niya na. Sa tingin mo, anong nangyayari kay Madeline? Kasi bakit biglang ganyan? Parang okay naman siya, tapos biglang hindi pumapasok, biglang ganyan na nangyayari. Hindi ko nga po alam. Siguro din po namamaling dun sa siguro, tapos sa mga sa mga Barkada? bagay-bagay sa labas. Parang gano'n. Magkano ba? Wala po yung barkada. Ang barkada po yung jowa niya. Joel. So dapat isa si Mads sa mga Sa mas mapapunta din po sasama sa Cebu. Opo. Kasi nag-quit siya. Tama ba yung sabi ni Ate Shell sa vlog na
pag-uwi daw galing school, ibababa lang yung bag, tapos aalis na. Opo, may ganun po siyang system. Madaling araw na uuwi, or minsan hindi siya umuwi. Minsan po, ang maga na. Umaga na umuwi. Grabe. Ano po nga doon, di ba po, nalak po kami. Ano po kasi si ate nang, dapat, ang ano po kasi natin, dapat pag 5 na or 6, nasa loob na ng bahay kami. Siyempre po, baga mga babae. Tapos nalak po yun ng pinto, mga 9 or 10, nakalak na po. Tapos makakatok po sa ate Madeline. At nakaiga po baga ako malapit sa may bintana. Malapit sinusungkit niya po ako para magkagising. Tapos mga bandang 3, mga 3 yan, mga 3, 4, mga ganun, mga 2. Ano na yan, nagkakatok na, anong oras na. Siyempre po, maalig-pungatan kami. Saan siya galing? Hindi ko po alam, sa labas po. Ano ginagawa niya? Nakatambay lang. Tambay ganong oras? Baka nagtrabaho sa Jollibee, bro. Night shift. 4 hours na. Night shift. Tapos pumapasok pa siya. Ano po, napasok po yun, 2 araw lang. Ilang araw ang pasok niya? Sa school? 2 araw. Dalawang lang. araw. Na 2 days lang talaga. 2 days lang, bro. Grabe. 2 days lang ang pasok niya sa school. Sinasabihan ko mga anak ko yun, sabi ko, wala ka man ng trabaho, magtuloy-tuloy ka na pag-aaral mo at sayang po baga. Grabe ang hirap pala ngayon ng sitwasyon nila. Medyo magulo. Nung si kayo magkakapatid, no? Tapos di ba, buntis din si Ate Si Shena? Ate Shena. So, ano masasabi mo doon? Kay Ate Shena naman po ano lang, siguro alagaan niya po yung sarili niya kasi hindi po baga biro magkaanak. Kasi experience na din po yun sa kay Ate Sherry. Parang gano'n. Paano yun, bro? Tsaka may po baga yun, may asma po baga yun. Kasama ng Yun yung delikado, may asma. may asma, ano? Di mahirap. Parang medyo Baka po mahirapan maging siya. cesarean yun eh. Mas magastos. Kailangan nyo na mag-ipon, mag-isipag kayo sa pag-vlog. Paano pala yan yung asawa ni Shayna sa inyo nakatira? Oo po, sa bahay po. O di, okay lang naman yun sa inyo? Ano naman ang role ng asawa niya doon sa bahay niyo? Ano nga Tumutulong po, naman. Natulong man po. Nakikisama naman. Opo. May trabaho yun? Sideline lang po. Ano lang po, contract. Nag-aaral? Hindi po. Hindi na. Construction? Opo. Tapos extra. Opo. So, paano nila bubuhay yung anak nila? Hindi ko lang po alam. Anong plano ni Ate Shena mo? Yung YouTube niya? Ewan ko po dun. Hindi mo po sa amin nagkutan. Diba dapat paghandaan na nila yan? Oo. Ngayon pa nga lang dapat, di ba may mga vitamins Ngayon pa lang. May inumin, magpapacheck up. Nagpa-ultra na po yun. Ilang months na ba? Hindi po man. Pero masaya naman sila, di ba, na proud Opo. sila na meron silang baby na. Mukhang Kaya sana, nagmamahalan naman sila mga... Kakayanin naman din. Kakayanin naman nila. Gano'n na makatagal sila ng boyfriend niya? Di mo rin alam. Pero matagal na sila. Ano po, ang alam ko lang months ano nila, December 25. Pero matagal naman na sila. 25. Pa. Matagal sila. Matagal. Ah. Hindi ko nga po alam kung alam na ni Papang buntis si ate. Ay siya nga, ano, kasi nasa kulungan po baga. Tsaka nilipat na po pati ng kulungan, nasa labo na po yun. Nasa labo na? Opo. Kaya nahirapan din po kami kasi po, minsan po, pag kailangan po ng mga gamit doon, tapos mapadala po siya. Nahirapan po kasi ako po hindi pa ako marunong magbiyahe. Malayo na. Opo. Tsaka si ate siya naman po baga, mahirap po parbaya at buntis. Oo nga. So si Ate Mads mo na lang talaga pwede mong asahan. Opo. Kaso, Kaso. wala din. Grabe, medyo mahirap pala yung sitwasyon ngayon. Medyo may mga conflicts. Opo. And ngayon parang ngayon na kasama nyo na ba sa bahay yung asawa ni Shena? Opo. Ang maganda niyan, dapat talaga sila, magpakasal. Kahit sa West. Kasi nagsasama na. Nagsasama na kasi Doon sila. naman titira sila? Dito, pag yun ang plano ni Ate Shena. Hindi ko lang po alam, hindi man po nila pinag-uusapan. Kasi di ba puro may babae doon? Oo, puro kasi kayo babae Hindi dun. mo po baga may iwasan na mailang po baga. Lalo na kapag nasanay ka po na kayo lang dun sa bahay tapos magkakaroon agad ng ng ibang lalaki. Hindi mo po baga. Lalo po baga si Bombay at syempre po ang pag-iisip po baga nun. Oo. Sana magkano silang magbukod. Kasi syempre may pamilya na sila eh. Tapos kayo, bahay niyo naman yung bilang magkakapatid, di ba? Para yun sa inyo magkakapatid din sana. Pero syempre, kung maging decision ni yung magkakapatid, sana pag-isipan nyo. Kasi sa totoo, mahirap din yung sitwasyon nyo eh. Bata pa yung isa, elementary. Ikaw, high school ka pa lang. Saka ang kwarto dun, isa lang. Sama-sama sila. Ang CR dun, open lang. Yung pintuan, wala man pintuan Pag talaga. masaya doon kami, CR ka po, masabi lang doon, may tao. May tao. Tapos pag wala po nag-respond, walang tao. Ganun lang po. Kasi po, nang ilang beses na po bagay na paggawaan. Kaso, pag inaatake po si Bumbay pag nasa CR, lagi pong nakakalas. Ay, okay.
Kasi kaya pala ganun, kasi mahirap pag si Bombay ay inatake na CR. Minsan po kasi, dati po kasi nalak yun ng pinto ay. Siyempre po pag nakalak po baga pag inabot din na namin. Ay, okay. Baling para, yung palang pintuan na ganung style, para pala yun kay Bombay. Grabe po mga kalingap. Medyo mahirap din talaga ang sitwasyon ni Kulots. Pero ikaw naman, kaya mo naman yung mga... Saka meron ka naman mga kaibigan. And andiyan naman palagi, nagpe-pray ka naman palagi. Active kasi ito si Kulots sa church, Nagsisimba ka palagi, no? Siyempre, ang pinakamakakapitan mo talaga dyan, siyempre sila Kuya Rab mo. Kami mga Kuya mo, dito man lang kami. Huwag kang mahiya sa amin. And siyempre, pray ka palagi. Si Kuya Rab mo pala, Kulots, ay may pinapaabot sa'yo na allowance. So mga Kalinga, proud na proud po si Kalinga Rab kay Kulots dahil may re-representa nito ang hindi lang school nila, itong bayan ng Camp Norte, Bicol, Kalinga. Marami siyang re-represent. So ito may pinapabigay sa'yo si Kalinga Rab na pera para sa allowance mo sa Cebu. So ito po mga Kalinga, 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. 5,000 pesos. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Sobra. Panggasolina po ito mga Kalinga. Buti binilang mo ulit. Pasensya na, kailangan din ng Saka panggasolina talaga yun. Baka sabihin nila ninakaw ka. Biniwasan mo ba iyan? Ito, allowance mo. Maraming salamat. Pero huwag mo ubusin yan sa Cebu. Para may extra ka pagbalik mo dito, may pera ka pa. Kung ano bang plano mo sa Cebu? Makapag tayo doon? Pasyal pa? Opo daw. Pag last na daw po namin, mapasyal daw po. Ganda din, pangarap mo makapunta dyan, bro. Di ba nandun ang Chocolate Hills? Galing mo. Ano sa meron? Napakaganda daw po sa Cebu. Sana makapunta kami dyan. Makapangarap ko din makapunta sa Cebu. Supporters ng taga Cebu. Kaya nga, daming mga supporters sa mga ito Cebu. po, abangan niyo po si Kulot. Yan, papicture ka kay Kulot. Guys, baka mabilo yung mga kasama mo. May mga magpapicture sa'yo. So, anong message mo kay Kuya Rab mo? Nang Kuya Rab, maraming salamat po sa tulong niyo na kahit po hindi po kami nasabi, nandiyan ka po para po magbigay ng tulong sa amin. Simula po nung unang dating niyo hanggang ngayon po, walang sawang tulong pa po yung binibigay niyo sa amin. Maraming salamat po kasi kayo din po yung nagiging inspirasyon namin para magpatuloy pa. Buti na lang, may Kalinga Rab po na gumagabay dito sa magkakapatid na to kasi mahirap talaga kung walang susuporta sa kanila. And salamat din po sa lahat ng mga supporters na nanonood at hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong po ito para sa mga beneficiaries na katulad nila Kulots na syempre nag-isikap. Balang araw magiging successful to si Kulots So, paano ba yan Kulots? Ingat ka dun sa Cebu. Good luck sa iyo Salamat sa grupo nyo. Salamat po sa kay Boys at kay Kuya Rab. Ayun, salamat. God bless you. Bro, bye-bye bro. Bye-bye. Ayun, bye-bye po mga Kalinga. Kay Kulot. Kay Kulots. Bye-bye.